Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. May newly appointed na spokesperson po ang partidong United Nationalist Alliance o UNA. Sa gitna ng mga ibinabatong akusasyon laban kay Vice President Jejomar Binay at sa partidong kanyang pinamumunuan, paano ba niya ito pinaghahandaan? Let us welcome to the program dating alkalde po ng Cainta Rizal at dati din pong batikang broadcaster. Walang iba kundi ang isa sa ating mga kaibigan, si Ginoong Mon Ilagan. Mon! Morning, good morning. Welcome. Welcome. Long time no siya. Guwapo ka pa rin. Oh, ikaw din hindi ka pa rin babago. Have a seat, sir. Thank you. Pero bago na ngayon ang posisyon mo, ha? Oh. Oo nga Medyo malaking responsibilidad, kuya. Let's get it straight. Sino ba talaga ang spokesperson ngayon? Kasi dami yung sasalita Toby Chanco, Kicho, tapos si JB Bautista, nagsasalita din. Sino ba talaga ang official, o as in official spokesperson talaga? During the launching, July 1, binanggit na nila at inappoint ako ng partido na una, United Nationalist Alliance, to be the official spokesperson. Okay. It used to be kasi noon si Congressman Toby Tiangco. Yes, pero siya yung interim president. Okay. So after the launching, nagkaroon ng election ngayon, then he was voted upon and that siya na yung presidente. Pagkatapos Secretary General si Attorney J.V. Bautista. Okay, in some issues, being the officers of the UNA, so they can also discuss issues because there's all about the party. And perhaps you cannot also avoid na yung mga issues against the Vice President, sagutin namin. Ganon din ako bilang official spokesperson ng UNA. Well, but at least ngayon, yung designation ng pagiging official spokesperson, nasa iyo na talaga yun. Nasa akin talaga yun. Everybody can talk naman Pero Yes. yung pagiging official spokesperson, ikaw na yun. Ako talaga. na yun, So, nasa akin yung burden. Oo, ikaw na yung sasalot. Papaliwanag. How did you get into this? I mean, matagal na ba kayong talagang merong ni VP Binay? Actually, I will have to confess, during that time when I'm running in 2004 in Cainta, being the mayor, up to 2013, my last term, I was with the NPC, the Nationalist People's Coalition. That's really my party because when you talk of the province of Rizal, talagang ang NPC ang malakas na partido. So, Okay. and by that time, siyempre, naghahanap din tayo at naghahanap tayo ng gusto pa nating umangat, tumaas, etc. Maging malawak ang serbisyo natin. And then, pinatawag ako ni Vice President. Nagkita rin kami sa Coconut Palace. And then, he told me that, sabi niya, kung pwede, tulungan mo ko. Sabi ko, by all means. Sabi ko, I cannot refuse naman to say from your invitation. And I'm very honored na ako'y mapasama sa inyo, etc. Ako naman yung nagpaalam sa aking mga amo, sa aking mga bosses sa Rizal, si Vice President ay gusto akong makasama, humingi ng tulong, at gusto ko rin naman makatulong. So, that's how it all started. So, then, from then on ngayon, pinadala na nila sa akin, after my permission from the boss, pinadala na sa akin yung sulat at yung bagong position that I am the provincial coordinator of UNA in the province of Rizal. And then, simula na noon, magkasama kami, pagdalaw ni Vice President noong June sa Rizal, ayun, ang bagong designation. Sabi niya, sumama ka na sa akin, kailangan namin sa partido. Modest aside with your experience in the local government and of course, you being the former broadcast journalist, tingin nila maaaring makatulong sa pagpapaliwanag sa mga issues. Referring to the Vice President and the UNA party per se. So, ready ka naman. Doon sa lahat ng mga issues, abreast ka at nahukay mo na ba yung pinakamalalim na mga bagay na dapat na maintindihan ng isang tagapagsalita with regards sa pagdepensa doon sa maraming ipinupukol ngayon sa Vice President? Definitely. Kailangan ko ng malalim na pag-aaral. Tama ka doon, Kuya Daniel, no? Malalim na pag-aaral, malalim na pakikipag-usap kay Vice President Binay at ang kanyang makakasama, malalim na pag-uusap doon kila Attorney J.V. Bautista at sa mga opisyales ng UNA. At tingnan yung pananaw, yung talagang mantra, yung anong gagawin ng UNA as a party. You may have to recall, ang UNA was only launched in July 1 at ito yung isang political party na ngayon, dominant opposition political party, sapagkat
bago ito maging una na na-accredit ng Commission on Elections, magkakasama diyan si PMP with former President Erap, kasama si Senator Juan Ponce Enrile, kasama rin ng PDP Laban. Yan parang umbrella yung tatlong partido. At ngayon, it was really created as sole political party, opposition. Pero ang sinasabing isa, palagi namang ang sagot ay hindi paliwanag. Kung hindi patanong din. At kumbaga ay may batong ibinabato sa kay VP Binay, ang ibinabalik kay Bato rin. Ready ba kayo ngayong i-detalye at ipaliwanag yung lahat ng mga na punto por punto, yung lahat ng mga issue na ito, Mon? Of course, no? Kasama yan sa paghahanda ni Vice President Binay na there will come a time na kailangang sagutin ito, no? And I think he just started, no? Sabi nga niya, nung isang araw, nung kami nag-meeting, parang maluwag na siya ngayon. Ever since nung June 22 na siya ay nag-resign, no? Bilang isang miyembro ng kabinete, na umalaya siya masasabi ngayon kung ano ang puna niya sa pamahalaan. Kung ano ang mga pagkukulang in terms of the implementation of policies, kung ano magkukulang sa dapat na inaasahan ng taong bayan. But So, hindi lahat niya ito sasagutin niya. Bakit hindi niya sinasabi yun during the time na nandoon siya? I mean, hindi ba parang tayo, alam mo, may problema sa isang pamilya, you have to discuss these things na para makatulong ka if you really wanted to help, di ba? He wanted to be a team player kasi. That's part of being a team player. Yes. I mean, hindi naman sa komo ka-team ka hindi ka na magiging team player kung sinasabi mo yung dapat mo sabihin. That's also being part of a team player. Yes. Oh, pero pag sinabi mo naman yung kung ikaw nasa meeting kayo no? Ng gabinete at sasabihin mo naman yun doon parang hinihit mo na talaga directly yung CEO mo. Yun ang feeling niya Pag sinabi ko ito na ito ang palpak at isang kamalian ng isang departamento, like let's say for example the MRT. Di ba? Sinabi na niya na mukhang mayroong problema at malakas ang ugong ng reklamo ng taong bayan tungkol sa kapalpakan ng serbisyo ng MRT. So mukhang mahirap 'yun. Pinaalala niya 'yun pero ang naiisip niya matitira mo ba yung boss mo doon directly? Kaya masasaktan yung CEO siguro mo hindi naman siguro masama. Kasi ako, as a CEO also of a company, I always tell my people, you let me hear what I need to hear and not what I want to hear. Pwede naman siguro na i-one-on-one niya ang presidente kung ayaw niyang gawin yun na nakaharap. Kasi anytime naman siguro I can feel na pwede mo na, as a vice president, di ba, ako ba, halimbawa, tayong dalawa, Mon, hindi ba ako pwede mag-request sa'yo ng isang man-to-man at one-on-one to discuss things that I nakikita ko na maaaring nape-perceive kong hindi maganda? I'll give you 2 instances na binanggit niya yan na nag-one-on-one sila. Of course, yung kanya is, pag nag-uusap naman yan, they call each other by personal name, no? Alam mo, pare, ganito. So, unang binanggit niya rito, if I may recall, yung para sa kanya, yung pagbawi ng peace agreement dun sa Zamboanga siege. So that is one. Mukhang magkakaroon ng problema kapag ka itinuloy. No? Parang ang gusto niya rito, kapayapaan na muna, i-honor. No? So, pero ang nangyari doon hindi ba, nagkaroon ng 2 linggo na nilusob tapos marami ang nawala ng bahay, marami ang namatay. Sinabi niya kay Presidente, ito yung magiging consequence pag ito naging decision mo sa pagbawi ng peace agreement. The other one, ito yung tungkol doon sa issue ng disbursement acceleration program. Sabi niya, Mr. President, sabi niya ganun, kinakailangang medyo sundin natin dito kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema if it's really talagang unconstitutional. Pinaalalahanan niya yon ang presidente doon. So, parang nagkakibit-balikat. At least, para kay Vice President, sinabi niya yung 2 issues at pinapaalala niya bilang team player sa kabinete ni Pangulong Aquino. So, ibig sabihin ngayon, after ng 2 instance na yon, parang ang tingin mo, hindi mo naman ako pinapakinggan. Kasi, one of the things, ang isang leader ay kailangan ng tagapayo. Yes. Di ba? No? Pero, of course, nag-a-assess ang isang leader kung anong payo ang kanyang gagamitin at hindi. Hindi naman ibig sabihin kung hindi kinuha ang payo mo, titigil ka na ng pagpapayo. Yes. Di ba? Kung talagang gusto mong manatiling tagapayo. Pero para kay Vice President, at least
ginawa ko yung responsibility ko bilang Vice President, nagsumpaan tayo na pareho tayong magtatrabaho para sa bayan. Pinaalala ko sa yan. Now, it's up to you because you have the decision-making powers. Exactly. You're the President. Ako, nandito lang ako, pero sa sinasabi niya na, mukhang mali tayo dyan, bata. Mukhang mali tayo dyan, sir. So, nasa sa'yo yung desisyon. So, ginagawa niya yun when he was a member of the cabinet. Pero apparently, it has fallen on deaf ears. So, pinabayaan na niya. Until that time na naapektuhan, sinasabi niya na medyo grabe na ito sapagkat ang pagkakabanggit niya, alam ni Pangulo yung mga nangyayari. He's aware of what's happening, kung yung mga series of investigations sa kanya sa Senado, yung pagbato sa kanya ng mga kapartido, the members of the Liberal Party, yung perception na siya ay corrupt, pagbato sa mga allegations, etc. Alam na di mano ito ni Presidente ayon sa kanya. So ngayon, ang paniniwala talaga niya, ang may gawa nung lahat ng paninira sa kanya, ang Presidente? Hindi naman niya sinasabing yun, pero alam. These are two different things. Alam lang niya, sinabi lang sa Presidente na eto, Mr. President, ginagawa namin ito. So, alam lang niya. So pero, you're saying na parang, ito, Mr. President, sisiraan namin si BP, ganun ba? Tapos pinaalam sa kanya and he did nothing about it? That was what he's saying, no? Na hindi siya maniniwalang hindi alam ni Presidente yung so mga that's short of ginagawa saying sa kanya. also na ang Presidente may gawa nun? Hindi naman niya sinabi. Kung paninira, di ba? Kung paninira at sinasabi na alam niya, he could have stopped them. Huwag niyong gawin yan. Pero alam lang ni Presidente, hindi naman niya sinabing go signal. Hindi naman sinabi ni Presidente go signal. Basta pinapaalam lang ng mga kasama niya sa partido at ng ibang mga kaalyado na ito yung maaring gawin. So alam ni Vice President. Yun lang naman ang tampo niya. Ang alam ay paninira, ganun ba? Ang alam kasi it's a different thing. Pag halimbawa, pinala ko, Mr. President, we are conducting an investigation with regard to this and that. Dahil it seems that there is an anomaly going on with this project, blah, blah, blah. Kung alam mo, bilang Presidente, at sinasabi sa'yo, investigasyon sa isang anomalya, pagka in-stop mo naman yun, ikaw naman nalalabas na yung na maganda, di ba? So, ang sinasabi ngayon ba dito, ang ipinagtatampo ay dahil sa ito'y paninira na ipino-formulate na alam ng Presidenteng ito'y paninira. Ganun ba? Hindi lang naman doon sa aspeto ng investigation. No? So maraming aspeto na binanggit si Vice President. Pero sinabi lang niya, basta in toto, parang alam ito ni Presidente, pero bakit parang hindi kumibo o hindi man lang kinausap na ganito ang gagawin, etc. So, yun lang naman, nabanggit niya ano ba ang dapat na gagawin sa ganon? Yun ba isang bagay na kung merong hindi maganda ay dapat ay pagtakpan? Hindi naman hinihingi ni Vice President na pagtakpan. Kasi kung pagtakpan, parang lumalabas na, teka, parang ginawa ko to, parang guilty ko to. No? Parang pinaalaman lang, sinabi ba lang sana na merong ganito. So, na may ginagawa. Tinimbrihan man lang? Bilang isang working cabinet, at open naman sila, nag-uusap naman sila, ipaalaman lang para naman may kahandaan. No? Hindi naman sinasabi din ni Vice President, babay, pigilan mo mga bata mo. No, he did not say that. Para lang alam din yan. No? Pero na merong ganito lumilitaw na laban sa'yo o merong mga nagsasabing ganito ang ginagawa mo. So you have to be ready. You have to be ready, no? Yung mga ganon. So are you saying ba na hindi kayo ready? Hindi siya ready na idepensa yung mga bagay na ganon? Hindi, handa naman si Vice President. Kaya sinasabi niya is always, lahat ng mga allegations na nangyari sa kanya, imagine 23 hearings for 11 months in the subcommittee ng Blue Ribbon no? Sa Senado, no? Tapusin na lang natin yan sa haba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Dito na lang tayo sa korte sapagkat alam ko, dito merong rules of court. Alam ko dito, di rin ako, magkakaroon ng impartial trial, no? At lahat ng ebidensya lalabas. Hindi lang ebidensya, it's not hindi yung perception ng public na sirain siya in the media. Kaya nga ginagawa ni Vice President kayo, hindi ako mapakinggan dito sa Manila, hindi ako maintindihan I'll go around the province, makasama ko yung maraming mahihirap, malaman ko ang kalalagayan nila, magtatrabaho na lang ako sapagkat yan ay bahagi ng kanyang trabaho bilang Vice President. Pero hindi nagpapaliwanag tungkol doon sa kung ano yung ipinupukol sa kanya? He did. Nagpapaliwanag siya because ako alam ko naman, sinasabi niya na ang nangyayaring ito sa Senado ay puro gawa-gawa ng kanyang mga dating kalaban sa politika. Ihain na lang nila yung kanilang ebidensya laban sa akin. At yan ay sasagutin ko. At ang tamang pagsagot niyan ay dito sa korte sapagkat doon ay alam niya na siya ay
merong pagkakataon na idepensa ang kanyang sarili. Alam din niya at sinasabi niya na siguro naman kung talagang malakas ang ebidensya niyang hindi naaabot pa sa 23 hearing siyang mga yan. No? Kaya sinasabi niyang gano'n, ang sagot niya rito, kung ayaw niyong tumigil, hindi naman ako makakapayag na sirain ninyo ako at tawagin ninyo akong magnanakaw, sirain niyo ang aking kredibilidad sa aking mga kababayan dahil ako'y tatakbong Pangulo, ididemanda ko na lang kayo para naman tumigil kayo at sa korte tayo magharap. Doon, point by point, sasagutin niya. And for him, he considered that as the real and proper venue. So hindi sapat na ipakita ng nasa Senado kagaya noong mga inilalabas nila ng mga dokumento na ito ang presyo ay ganito, ang presyo lamang naman dapat nito ay ganito, pero ganito ninyo kinuha. Yes. So yun ay isang bagay na sa tingin ninyo ay hindi balido? One, kasi tinan mo yung sinasabi sa Makati Science Building at saka yung Makati Building 2 and there was an overprice. Isa lang naman ang sagot to Ito lahat dumaan ito sa passing review ng Commission on Audit. Di ba? So pag dumaan sa passing review ng Commission on Audit yan, they check everything, they scrutinize everything. Sapagkat sila yung wala namang ibang pinakamagaling mag-audit dito kundi ang Commission on Audit bakit pumasa doon? Dahil may kasabot din doon. That is ibig Kasi sabihin, hindi, di ba? Bakit pumasa ang isang bagay na hindi dapat pumasa? Hindi, may anomalya nga, di ba? yes, pero ang COA You're a former broadcast journalist, and you should know that. Yeah, pero ang COA ba naman ng Commission on Audit magpapadala sa ganoon? Kasiraan ng COA yon as an institution Sagutin mo sa akin yung tanong na yan. Ang COA ba magpapadala sa ganon? As a broadcast journalist, wala ka bang experience na ang COA nagpapadala sa ganon dahil mayroong kolusyon? Depende. No? What I'm saying is, it can happen, di ba? Dahil alam naman natin that everything's actually happening. So, kung merong ebidensya, yun naman sinasabi niya, So, dumaan sa passing review ito. Sabi niyo, ang ganda ng building, napakamahal ng building. Ang daming pera ng Makati. Pag maganda ang pera, pagka marami kang pera dyan, gagawa ka ba naman ng nasa sentro, financial district ang Makati, business district Igagawa ka ba naman ng building na mumurahin dyan? Pagtatawanan ka ng taong bayan. Hindi, ang point naman kasi doon, hindi naman yung mamahalin o hindi. Yung bang presyo ba nun ay kalapat nun? Kasi mamahalin ng building, okay, dapat makita natin yan na talagang mahal. Parang halimbawa, sinabi mo, ang bag ay mamahalin kasi Louis Vuitton yan. Pero kung ang bag ay umahalaga na 100,000, pero bag lang na Seiko wallet lang, hindi mo pwede sabihin na halaga ng gano'n yun, di ba? Yes. Pero the point, Gather, is that hindi mo naman din, kasi ang dami, yung very technical, binasa ko rin yung ibang mga paliwanag doon. So, hindi mo naman din pwedeng ikumpara yung isang private building sa gobyerno. Iba naman ng requirements ito, building of materials ito. Kaya ang sinasabi niya rito, di ihain nyo na lang lahat. Kung talaga meron kayong enough na evidence, solidong ebidensya, dito ko na lang ito sasagutin. Wag na lang natin dalhin dyan. Kasi if I will go there, siguro igalang naman yung kanyang posisyon bilang vice-presidente, igalang ang kanyang opisina. And then he cannot afford naman na pag pumunta siya ron, bastusin din siya, hindi naman pwedeng hindi siya sumagot. So ang mangyayari doon, magkakaroon ng disrespect sa Senate bilang isang institusyon. Nakakahiya na yun. Dito na lang tayo sa korte. Naniniwala ba kayo that the immunity of the president extends to the vice president? Oo naman. Di ba? Ibig sabihin, yung nangyayari ngayon sa kanya sa ombudsman, parang hindi ka, teka muna, bago ka matanggal sa posisyon, kinakailangan yung kasalanan mo na ginawa mo ng vice president. No? At pagkatapos niyan, i-impeach ka tulad ng ginawa kay Supreme Court at saka ihain ang mga criminal cases laban sa iyo kapag na-impeach ka na. Ganun ang pwesto. Kaya so position din ninyo ngayon na improper yung that the vice president must also enjoy the immunity. Immunity, of course. Nasa naman yun. I think nasa saligang batas naman yun, no? Problema lang kasi doon, hindi kasi specified sa vice president. Yeah. So parang naka-specify lang yun sa presidente. So hindi siya expressly na sinasabi na it's also applicable to the vice president. But ako kasi ang inaargumento ko, ang vice president ay presidente rin, vice nga lang. Huwag na nga lang tayo pumunta doon sa immunity. I think pagka ganun sa yung pagka-impeachable ka, di ba? Officer, hindi ba? Dapat siguro tinitingnan yung kasalanan na nagawa mo nung ikaw ay vice-presidente. Kaso ang tinitingnan dito, hinahanapan ng butas ito, yung sinasabing yung mga allegations nung siya
ay dating mayor pa ng lungsod ng Makati. But that's another point because that's a question of law. Question of law. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon kasi, kagaya yan, yung mga batuhan na nangyayari na eto yung ginawa ng Vice Presidente, eto yung ginawa naman ng kabila. So, balik na naman dun sa old style. And Yes. ako, I believe, sasagupain mo lahat yung mga bagay na bilang spokesperson. Isa sa ngayon sa sinasabi ng Vice Presidente, yung mga pasaring daw na tungkol sa... Kasi mukhang nabanata na din si Grace po nga ba ang tinutukoy niya na walang nananumpa ng allegiance sa ibang bansa. Bakit naman pinipitik niya si Grace po kung si Grace po nga yung tinutukoy? Before you answer that, we'll pause for a break.